Sobrang saya ko nang nalamang mahal din pala ako ni Jerry. Ngunit malungkot din dahil nalaman ko ito sa oras naman na lumisan siya. Sobrang ironic dahil imbis na magtampisaw kami sa saya nang malamang mahal pala namin ang isa't isa, ay nakadagdag pa ito sa lungkot at pananabik sa kanya. Lalo na kapag nasa tindahan ako at uupong nakaharap sa pwesto niya. Mapapayak na lang ako. Para akong isang baliw na umiiyak ng walang dahilan. Siyempre, hindi ko naman masabi kahit kanino ang nararamdaman ko. Una, hindi ko naman talaga tanggap na nagmahal ako ng isang lalaki. Ang bata ko pa kasi ng panahong yun. Isa pa, doon ko palang naranasan ang ganong klaseng emosyon, ang ganong klaseng pakiramdam. Nalilito ako at natakot akong malaman ng mga kaibigan namin na ganon ako at may relasyon kami. Ngunit hindi ko rin maipagkailang hinahanap-hanap ko siya na matinding sakit ang nararamdaman ko sa paglisan niya. Halos araw-araw ay lihim akong umiiyak. Sa school, sa bahay, sa tindahan, sa kahit anong bagay na nakikita ko at nagpapaalala sa akin kay Jerry. Para akong mababalo sa patinding pagkalito at bigat ng dinadala. Dahil wala akong mapagsabihan ng aking mga problema. Gumawa na lang ako ng isang diary kung saan ay sinulat ko ang aking mga saloobin. Day 1. Dear Jerry, kumusta ka na dyan? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ako rito, sobrang namiss kita. Di ko nga alam kung ano ang gagawin eh. Ang sakit pala na maiwan ng isang best friend. Para tuloy nagsisi ako na kung bakit naging best friend pa kita. Parang hindi ko kayang mabuhay ng malayo sa'yo, tol. Ang ginawa ko na lang kanina ay nagpunta sa bahay kubo sa gilid ng ilog. Yung palagi nating pinupuntahan kapag naliligo tayo at kung magiinuman. Natatandaan mo pa ba ang unang nangyari sa atin doon? Namiss ko din yun. Sa kakaiyak ko kagabi, ay nakatulog na pala ako ron. Halos sa ating gabi na nang nagising ako at umuwi ng bahay. Nagalit nga ang inay. Oo nga pala, nabasa ko yung sulat mo kung saan sinabi mong mahal mo ko. Alam mo, sobrang saya ko. Kasi ganun din ako sa'yo. Bagamat hindi ko pa naranasan talaga ang magmahal, pero sa palagay ko ay ito na yun eh. Kasi ewan, parang di ko talaga kaya na di kita kasama eh. Eto nga, habang nagsusulat ako sa'yo, tumutulo ang luha at sipon ko. Ang sakit sa dibdib. Sobrang sakit. Gusto ko mang sabihin sa ibang kaibigan natin ang nararamdaman ko upang gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit hindi pwede eh. Alam mo naman siguro kung bakit. Day 2. Dear Tol, kanina nanood ako ng sine doon sa Beta House na suki natin. Gusto ko kasing kahit papaano ay malimutan kita. Comedy kasi yung palabas. Gusto kong sumaya. Kaso umiiyak pa rin ako. Paano kasi naalala ko yung Beta House na yun kung saan tayo unang nanood. Dala-dala natin yung isang supot ng chichirya at isang naka-plastic na soft drinks na dalawa tayong nag-straw. Tapos, ang lakas mong sumipsip. Ikaw ang nakaubos. Tapos sabi mo, ako nakaubos. Ang kulit mo lang.
At ang ingay, di ko maintindihan ang kwento. Ganoon pa rin kanina. Di ko maintindihan ang kwento dahil kusang bumabalik-balik ang mga alaala ko sa'yo sa loob ng beta house na yun. Ang kaibahan lang, kanina ay ang sakit na nararamdaman ko kasi wala ka. Ewan ko tol, hindi na yata kita mabura sa isip ko. Sige tol, mag-iingat ka na lang dyan ha. Day 3. Dear tol, hiyang-hiya talaga ako kanina. Paano ba naman sa values education class namin? Kinuwento ba naman ng teacher ang buhay mo? Kasi nga raw, naghirap ka. Ginawa ang lahat upang makatulong sa iyong inay at mga kapatid. Masipag at ngayon ay pinadala sa Maynila upang doon mag-aral. Ikaw ang ginawa ng teacher namin na karapat-dapat na tularan. Hindi ko maiwasang hindi maiyak kahit anong pigil ko. Ang sisti pa, binanggit pa talaga ng teacher ko na kaibigan mo ko. Siyempre napaiyak na nga ako. Tapos lahat sila nagtinginan sa akin. Bad trip. Hindi ako makapunta ng CR dahil baka isipin na nag-walkout ako o nagalit. Kaya pinigilan ko na lang ang mga luha ko. Sobrang bad trip talaga. Pati ba naman si mamay, pinapahirapan ako. Day 4. Dear tol, kanina ay sobrang saya ng mga Soybeans boys. Kasi si Julius nagdala ng gitara. Ang galing palang kumanta nun. Ito nga ang paborito kong kanta eh. Yung Just When I Needed You Most. Habang pinakinggan ko ito, ay pinigilan ko ang sariling huwag umiyak. Damang-dama ko talaga ang bawat kataga ng kanta. At habang kumakanta siya, binalikan ko sa aking isipan ang panahon kung saan ay nagtitinda ka pa rito ng soybeans. Hanggang sa pagalis mo, just when I needed you most. Yan ang mga sulat ko sa kanya. Puro makapagbagbag damdamin. Mailabas ko lang aking mga saloobin. At dahil binigyan naman ako ni Jerry ng address niya sa Maynila, ipinadala ko via post office ang aking sulat. Lumipas ang halos 2 linggo, ay may natanggap akong sulat mula kay Jerry. Sobrang excited ako na mabasa ito. Dear Tol, pasensya na, ngayon lang ako nakasulat. Nag-adjust pa kasi ako sa aking kalagayan dito. Okay naman ako. Mga madre rin pala ang may-ari ng paaralan dito. Bale, special education sila. Second year high school ang status ko ngayon, ngunit mag-take uli ako ng acceleration test. Pagkatapos ng test, i-evaluate nila kung anong year ako sunod na i-accelerate. Pag-iigihan ko, promise. Gusto ko sanang sabay tayong mag-college. Kumusta ka na rin? Palagi kang mag-ingat. Palaging kakain sa tamang oras at huwag pagutom. Ako rito ay okay naman ang kalagayan. Medyo nanumbalik ang aking pagkamahiyain. Parang hirap nilang kaibiganin. Karamihan kasi sa kanila ay laking Maynila. At may mga anak mayaman din. Parang ako lang yata ang galing sa probinsya. Pero para sa'yo, kakayanin ko ang lahat. Mahal kita, Tol. Sinagot ko kaagad ang sulat niya at mismong araw na yun. Dear Tol, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Piliin mong makipagkaibigan dyan, Tol, kasi kapag hindi mo sila papansinin, iisipin nilang iba ang ugali mo. Diba, kagaya ko dati. Nainis ako sa'yo kasi parang ang suplado mo. Mayabang porket gwapo. Kaibiganin mo silang lahat na gusto makipagkaibigan sa'yo para mas madali kang makapag-adjust. Masarap kapag may maraming kaibigan. Kasi kapag may problema ka, sila ang makakatulong sa'yo.
lalo't wala ako riyan. Walang ibang tutulong sa'yo. Pero syempre, ingat ka rin kasi baka malimutan mo na ang best friend at mahal mo. Masasaktan naman ako niyan. Tuloy-tuloy lang ang sulatan namin. Regular. Linggo-linggo ay may sulat akong natatanggap mula sa kanya. Hanggang sa nakapag-adjust na siya. Dear Tol, siguro ay masasabi kong nakapag-adjust na nga ako. Mukhang naibsan na ang aking pagka-homesick. At may mga kaibigan na rin ako. At may masasabi kong close friend na rin. Si Rachel, mabait siya tol. Maalalahanin, maganda. At anak mayaman pa. Kaya lahat ng problema ko, siya talaga ang tumutulong. At alam mo, malaki raw ang tsansa namin ni Rachel na makapagsimula na ng college sa susunod na taon. Sobrang saya ko tol. Pero huwag kang mag-alala. Ano man na mangyari, ikaw pa rin ang best friend at mahal ko. Wala siya sa kalingkingan ng best friend at mahal kong nasa probinsya. Hindi ko siya maaaring ipagpalit kahit kanina man. Mahal kita tol. Masaya ako sa sulat ng yun. Ngunit siguro nga, ay isa sa mga pitfalls ng isang long distance relation ay selos. O yung takot na baka tuluyan siyang mawala at ma-develop sa taong nasa malapit sa kanya. Malakas din naman kasi ang hatak ng tukso kapag ganyang malayo kayo sa isa't isa. At si Jerry pa, hindi maaring walang mga tukso sa kanya. Sinagot ko ang sulat niya. Dear Tol, masaya naman ako na nakapag-adjust ka na at may close friend na ngayon. Good luck na lang sa'yo. At sa inyo ni Rachel, sana ay magtagumpay kayo at maging masaya palagi sa inyong klase dyan. Aaminin kong masama ang loob ko sa sulat ko na yun para sa kanya. Ngunit hanggang doon na lang ang sinabi ko sa sulat. Hindi ko rin naman kasi masasabi ng diretsahan na nagsisilos ako. Kasi nga, wala naman siyang sinabi na nililigawan niya ang babae. At wala akong pruweba na may kakaiba sa kanila. Wala naman kasi ako doon. Wala akong kaibigan doon. At walang makapagsasabi sa akin kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanila doon. Sa sunod pa niyang sulat, ay mas lalo pa akong nasaktan. Ibinibida niya si Rachel sa akin. Kesyo ang bait daw. Maasahan. Kesyo parang ako rin na magaling mag-advise. At ginagabayan siya. Kesyo na rin siya palagi sa kanyang tabi. Lalo na sa mga problema niya. Mistula akong nagising sa masakit na katotohanan sa huling mga sulat ni Jerry. Parang may malakas na kamay na sumampal sa aking pisngi at bigla akong natauhan. Doon na sumagi sa aking isip ang mga bagay-bagay na hindi ko dati naisip. At mas lalo pa akong nasaktan. Ang Jerry na nakilala kong isang napakamahiyain, mababa ang pagtingin sa sarili, isang taong nawalan ng pag-asa, sa pagkakataong iyon ay isang Manila boy na, isang masayang tao at confident na sa sarili. At malapit nang maabot ang kanyang mga pangarap at tagumpay sa buhay. Doon na ako tinablan ng takot at matinding insecurity. Nagselo siyempre at may inggit akong nadarama. Alam kong may nararamdaman ng babae yun kay Jerry. Si Jerry pa, malakas ang hatak nito sa mga babae at sa mga bading. At ramdam ko rin base sa kanyang sulat na may pagtingin si Jerry sa kanya. Ang sakit lang. Yun ang pangalawang beses na naranasan ko ang matinding sakit sa paglayo ni Jerry sa akin. Sobrang awang aking naramdaman para sa akin sarili. First time na na-inlove ako.
Yun na rin yata ang unang beses na mabigo ako. Wala akong kalaban-laban kasi pareho silang matatalino. Palagi silang magkasama. At higit sa lahat, babae si Rachel. Buti pa siya. Nakapunta na ng Maynila. Masaya na. May magandang eskwelahan. At may kaibigan. Ang taas na niya. Hindi ko na maabot ang bulong ko sa akin sarili. At napagdesisyonan kong limutin na si Jerry. Sa isip ko ay hindi dapat na hahadlangan kung ano man ang plano o pangarap niya sa kanyang buhay. Sinagot ko ang sulat niya na, "Dear Tol, masaya ako para sa inyo ni Rachel. At alam mo, kahit sabihin mo pa sa akin na mahal mo si Rachel nang higit pa sa kaibigan, maintindihan ko. Susuportahan kita, Tol. Diba ako naman ang official guhit ng buhay mo? Basta ay kaliligaya mo, Tol, narito lang ako." Maiksi lang ang sulat na maaring ikatuwa niya. Ngunit kabaligtaran ito sa tunay kong nararamdaman. Puno ito ng sakit at paghinagpis. Wala naman kasi akong magagawa pa. Kahit tila tinadtad ang aking puso, ay pinilit ko talagang kalimutin siya. At ang susunod pang mga sulat ni Jerry para sa akin, ay hindi ko na binasa. Ayaw kong masaktan. Alam ko kasing ang laman ng sulat niya ay mga papuri kay Rachel. O di kaya ay pagdepensang may kaibigan lang sila at wala silang nararamdaman. Pero buo na ang pasya ko. Gusto kong kalimutan si Jerry at mag-move on. Ayaw kong matulad sa isang bading sa aming lugar na kung saan ay labis na nagmahal sa isang lalaki. At nang hiniwalayan dahil nakahanap ng babaeng kanyang pakakasalan, hindi niya nakayanan ng sakit hanggang sa nabaliw siya at nagpalaboy-laboy na lang sa lansangan. Nakakaawa. Ayaw kong maging katulad niya.